Dahil sa labis at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ang lahat ng mga bansa ngayon ay nakakaranas ng global crisis. Kaya lahat ng mga motorcycle companies ay nagpupokus at gumagawa na ng paraan upang mapababa ang fuel consumption ng kani-kanilang mga produktong motorsiklo bago ibenta sa merkado. At nangunguna nga rito ang Honda Japanese Motorcycle Corporation upang masolusyonan ang labis na pagkonsumo ng gasolina at inilabas nila ngayon ang hybrid motorcycle. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang bagong Honda PCX 160 EHEV. Bago tayo mag-umpisa, baka naman pwedeng makahingi ng isang like bilang suporta sa ating mumunting channel, at kung bago ka pa lang ay mag-subscribe ka na rin at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga latest videos na i-upload ko kagaya nito. At wag na nating patagalin at mapunta na agad tayo sa breakdown engine specifications. Ang Honda PCX EHEV ay mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled with ESP+. Ang Enhanced Smart Power ay nagbibigay ng malakas at smooth na performance ng motorsiklo at pinapabuti nito ang fuel efficiency sa tulong ng PGM-FI. Ang Programmable Fuel Injection ay nagpapanatili ng matipid na pagkonsumo ng gasolina, kaya ang ESP Plus ay nagpro-provide ng high power, speed at fuel efficiency at ine-enhance nito ang overall performance ng motorsiklo. Pag-usapan naman natin ang performance ng hybrid PCX 160 dahil ito ay mayroon dalawang klase ng motor. Unahin na natin ang combustion engine na mayroong maximum power na 15.8 HP at 8,500 RPM at mayroon naman itong maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Isunod naman natin ang electronic motor at mayroon naman itong maximum power na 2 HP at 3,000 RPM at mayroon din naman itong maximum torque na 4.3 Nm at 3,000 RPM. Ang tanong ng karamihan, para saan ba talaga ang electric motor? Dahil ang karamihan sa atin ay naguguluhan pa hanggang sa ngayon kung ano talaga ang pinaka-main purpose nito. Ang trabaho ng electric motor ay mag-assist o tumulong sa makina. Sa madaling salita, ang electric motor ay helper lang at assistant ng combustion engine. Isa-isahin natin ang good benefits ng electric motor. Una, one click lang sa push button ay agad magbubukas ang makina ng motorsiklo at nakakalikha ito ng tahimik na engine start. Pangalawa, pagdating sa acceleration, nagbibigay ito ng mabilis na throttle response. Halimbawa, pagdating sa uphill pag-start mo ng motorsiklo ay hindi na ito aatras ng bahagya dahil pagpihit mo pa lang ng silinyador ay agad kakagat ang torque nito at agad aandar ang motorsiklo nang walang delay. At pagdating naman sa sitwasyon na nakahinto ang motorsiklo sa traffic lights gamit ang idling stop system, pagpihit mo ng silinyador ay agad aarangkada ang PCX 160 dahil sa bilis mag-function ng throttle response nito. Pangatlo, pinapababa nito ang fuel consumption ng combustion engine sa pamamagitan ng pagtulong ng electric motor. Dahil kapag ang combustion engine ay umiikot ng around 4,000 RPM, ito ay nakakapagbigay ng additional 33% ng maximum torque. At kapag ang combustion engine naman ay tumatakbo ng around 5,000 RPM, ay nakakalikha naman ito ng additional 22% ng maximum power. Halimbawa, ang maximum torque ng combustion engine ay mayroong 14.7 Nm. Madadagdagan ito ng additional na 4.3 Nm sa pamamagitan ng electric motor. Kaya magkakaroon ka ng maximum total of torque na may kabuuang 19 Nm dahil sa tulong ng assist motor. At balikan naman natin ang topic kanina, pag ang combustion engine ay umiikot at tumatakbo ng more than 5,000 RPM and above, ay dahan-dahan nang bumibitaw ang electric motor sa pag-assist at pagbibigay ng tulong sa internal combustion engine dahil sapat na ang bilis nito. Ngunit ito ay nakadepende sa riding mode na ginagamit ng rider dahil ito ay may dalawang riding modes, mayroon itong moderate assist at continuous assist. Mamaya ay pag-uusapan natin ito. Sa panahon naman na ito, ang electric motor generator ay ginagamit ang bilis at takbo ng pag-ikot ng makina upang makapag-generate ito ng 12 volts na electricity papuntang 12 volts lithium-ion battery para i-charge ito. Kaya ito ay nagkakaroon ng tinatawag na self-charging. Ibig sabihin, nagcha-charge ang battery habang tumatakbo ang motorsiklo. At ang panghuli, hindi mapapatakbo ng electric motor ang motorsiklo nang walang lamang gasolina. Malinaw po yan dahil ang main purpose lang po ng electronic motor ay mag-assist at magbigay ng dagdag na lakas at bilis kung kinakailangan ng combustion engine ng tulong. Kaya ito ay tinawag na hybrid dahil pinagsama ang dalawang klase ng motor at gumagana ito ng sabay kung kinakailangan.
At kung ilalaborate naman natin ang Honda Hybrid System, ay sumasalamin ito sa bilis ng throttle response, more powerful, more fuel efficient, at less emission. This time ay pag-uusapan na natin ang two riding modes. Number 1, D mode. Tinatawag nila itong drive mode or normal driving. Ang assist motor ay nagbibigay ng sapat na tulong na kinakailangan ng combustion engine upang makalikha ng mas matipid na pagkonsumo ng gasolina, habang pinapanatili naman nito ang riding comfortability ng rider, at tinatawag naman nila itong moderate assist. Number 2 is mode. Tinatawag naman nila itong super mode or sporty mode, na kung saan ang assist motor at combustion engine ay mas aggressive at lumilikha ang mga ito ng mas mabilis at mas malakas na speed at power na nagbibigay ng ekstraordinaryong performance ng PCX 160, at tinatawag naman nila itong continuous assist. Mapunta naman tayo sa engine dimensions. Ang hybrid PCX ay mayroong bore na 60mm at mayroon naman itong stroke na 55.5mm at mayroon naman itong compression ratio na 12/1. At pagdating naman sa safety features, ang kagandahan ng hybrid PCX ay equipped with HSTC. Ang Honda Selectable Torque Control ay nagbibigay ng smooth riding comfortable experience dahil pagdating sa mga cornering ay very safe ito kahit ang daan ay pabangking-bangking. At meron din itong idling stop system na nagsisilbing stress reliever sa makina na makakatulong sa fuel savings pagdating sa mga traffic situations sa pamamagitan ng automatic on-off ng internal combustion engine. At meron na din itong side stand engine cut-off switch na kung saan ay hindi aandar ang motorsiklo kapag naka-side stand ka para iwas sa disgrasya. At bukod pa dyan, ito ay equipped with smart keyless system along with answer box system. Ang smart features na ito ay very useful para sa rider dahil magbubukas lang ang motorsiklo sa pamamagitan ng access remote, at meron din itong anti-theft alarm na kusang tutunog ang motorsiklo kapag mayroong unauthorized na paggalaw. Kaya ito ay very safe at nakakasigurado kang hindi ito basta-basta mananakaw kapag iniwan mo sa parking lot. Pag-usapan naman natin ang body dimensions. Ang hybrid PCX ay may habang 1936mm at may lapad naman itong 742mm at may taas naman itong 1108mm at may wheelbase naman itong 1313mm at may ground clearance naman itong 135mm at mayroon naman itong seat height na 764mm. At pagdating naman sa body frame, ito ay equipped with double cradle type na kung saan ito ay mas matibay at mas magaan at makakapagbigay ito ng perfect balance sa kahit na anong road conditions. Mapunta naman tayo sa suspension. Sa harapan, ito ay naka-telescopic fork at sa likuran naman, ito ay mayroong dual shock absorber. At ang kagandahan pa nito ay equipped with 5 volts 2.1 ampere USB charging port sa harapan na kung saan ay pwede mo nang i-charge ang iba't ibang klase ng gadgets gaya ng action camera at mobile phones. At pagdating naman sa braking system, ito ay equipped with single channel ABS sa harapan at ito ay mayroong 220mm hydraulic dual piston single disc. Ang anti-lock braking system ay iniiwasan ang pag-lock ng mga brake para matulungan ng rider na mamaneobra ang motorsiklo kahit bigla ang preno, para maiwasan ang pag-slide ng mga gulong nito. At sa likuran naman, ito ay mayroong 220mm hydraulic single piston single disc at meron naman itong electric starter para sa kanyang starting system. At pagdating naman sa instrument panel, ito ay naka-fully digital dashboard with complete detailed informations. At ang mga ilaw naman nito magmula headlight, taillight at turn signals ay naka-LED na lahat. At mapunta naman tayo sa wheels dimension. Sa harapan, ito ay mayroong 110/70-14 at sa likuran naman, ito ay mayroong 130/70-13 at ang lahat ng mga gulong magmula harap at likod ay naka-tubeless na lahat. At pagdating naman sa fuel tank capacity, ito ay mayroong 8.1 liters at may oil capacity naman itong 0.8 liter. Mapunta naman tayo sa mileage. Ang average fuel consumption ng hybrid PCX gamit ang D mode ay nag-a-average ng 50 km per liter at may top speed naman itong 120 km per hour. Habang ang S mode naman ay mayroong average fuel consumption na 45 km per liter at may top speed naman itong 130 km per hour. At ang bigat ng hybrid PCX ay may kabuuang 135 kg. Last but not the least, ang presyo ng bagong Honda PCX Hybrid sa bansang Indonesia ay may presyong 45,045,000 Indonesian rupees. At kung i-convert naman natin straight sa Philippine money, ito ay nagkakahalaga ng 169,000 pesos. Paalala lang kabayan, ang presyong ito ay base lang sa konbersyon at hindi pa dito kasama ang mga taxes. Ang presyo ay pwede pang magbago, depende sa prosesong dadaanan nito.
Ngayon ay dito ko natatapusin ang video na ito at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga latest videos na i-upload ko kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat!